May kukunin akong motor, isaswap muna natin tong Aerox. Maulan na hapon guys. Ay bad trip, lumakas yung ulan. So mapapansin nyo Aerox yung gagamitin natin. And update ko na lang din kayo guys, kasi baka magtaka kayo. Hindi ko ginagamit yung SR. Ito yung SR ngayon oh. Yan ang itsura niya ngayon. Yan, kasi wala siyang handlebar sa kaliwa. Kasi na-aksidente ako mga 3 weeks ago na. And ayan, damage. Kaya scooter gaming muna tayo ngayon. May kukunin akong motor, isaswap muna natin tong Aerox. So abangan nyo guys kung ano yung motor na isaswap natin. Tataka ako dito sa Aerox ko. Tingnan nyo guys, 29 kilometers per liter. Napakalakas sa gas. Ang pinakatipid kong gas dito is 42 kilometers per liter noon. Way back 2 years ata yun nangyari. And hindi na ulit na ulit. Wala naman akong problema sa lakas ng gas. Nagtataka lang ako sa ano niya, sa gas consumption niya. Pero hindi ko na siya na-maintain kasi nandito lang naman siya sa bahay, sa garahe. Hindi ko pa ito napapa-total body cleaning tsaka FI cleaning. Kaya one of the reason siguro kaya ganun siya kalakas sa gas. Siguro magkapote na ako no, para safe. Kapote na ako guys. Kunin ko kapote sa loob. Gamit ko nga pala guys na kapote is GB. Ayan kulay blue yan. Ito, suot ko ngayon yung black. More than ano na to sa akin, 3 years may na. And still, okay pa rin siya. Ang naging problema lang is yung pants niya. Napunit na yung pants dahil problema ng mga pants nagkakaroon ng lamat. So, tuloy na natin to. May pupuntahan ako sa nating katropa. Swap muna natin tong motor na Aerox sa kanya. Pumayag naman siya, straight swap daw eh. 28 kilometers per liter. Yung Aerox ko napakalakas. Stock to, hindi to kargado all stock. 5 years Aerox. Ano ba to? Batch 2 ng Aerox. Nakakamiss din mag-ride ng naka small cc. Siguro may mga 8 months na tayong hindi nag-ride. Ang last ride lang naman nito, Marilaki lang. Hindi ko na ito nailalayo itong Aerox. Ang pangit ng panahon ngayon, maulan. Hindi naman wala namang bagyo. Maulan lang talaga tuwing hapon. Nakakamiss talaga itong Aerox. Actually wala namang major talaga na sira dito. Puro minor lang, like mga maintenance, tapos updates lang. Kasi may mga parts na kailangan palitan due to kalumaan, kumbaga. Kasi kahit hindi mo naman ginagamit yung motor, nag-expire pa din yung mga parts eh. Kung mapapansin yung white to, black talaga to sa papel eh. Eh hindi ko pa naasikaso. Ang requirements kasi sa LTO, kailangan kulay white na daw yung motor pagka dinala mo doon. Eh nung nagparehistro ako nito last time, hindi ko na naasikaso. Total, hindi ko rin naman siya lagi nagagamit kasi gamit natin yung SR. Andiyan pa pala PCX mo. Maganda na lang tayo, small bike ride. Mas maganda pag small bike ride, nakakaligo eh. Ayos pala yung parkingan mo bro eh. Parking lang talaga ayun lang. Tsaka malumot. Ano to? Wala lang. Dati kasi kanila to, yung kabilang bahay. Ito yung nasaraduan, kasi binenta to. Tapos kinuha nyo na. So ito, swap, straight swap. Straight swap. Kundo, okay. Ito yung SP pala no. Ito sana gusto kong bike. Kasi ito yung gusto nung asawa ko eh, 900. Kaso nung naghanap kami nito, walang stock. Benta ko na kaya SR ko. Charot. Re-reviewin ko to. Anong review? Anong gas nito bro? 95 din o racing? 95. Right, 95 na okay. May traction 4 pala to? Hanggang 5. Naka-insurance ba to? Insurance ba to? Sayang ang mahal. Ooh. Balik naked tayo. Traction control. Ito yung maganda nga dito, naka-traction. Nice deal, bro. Wow. Yeah. Ano, bro? Normal pala to, ano? Sige, sige. Madulas lang dito. Hirap pala lumabas sa kanila pagka naulan. Napakabait kausap ni Renz. Biruin mo, straight swap. So yung settings natin ngayon, naka traction 5.
Siguro alam nyo naman na yung function ng traction, no? Ito yung nagpipigil sa ano natin, sa power ng motor para maiwasan yung pag-skid ng gulong sa likod. Iniiwan yung katawan ko. Nakakamiss mag naked ah. Woo, sarap. Ito yung hinahanap kong power. Naka auto blip nga pala to. Naka auto blip na, naka quick shifter. Kaya ang sarap gamitin na itong motor na to. Naninibago pa ako sa bike, tansahin muna natin lalo basa ngayon eh. Pero hindi siya mahirap paamuhin. Wala pang ilang minutong gamit ko tong bike pero tatansa ko na ng bahagya. Hindi lang natin makataw. Kahit naka traction 5 tayo tapos naka mode C tayo sa pinakamahinang power neto, lakas pa rin. Ang problema nito yung mga kapitbahay mo. Pero hindi naman siya ganun ka sobrang ingay. Siguro dahil may catalytic pa to, hindi pa ata to napakat-delete. Ewan ko lang. Check natin mamaya kung may catalytic pa to. Kasi hindi siya ganun kaingay. Ganda na itong bike na to. Nagugustuhan ko siya. Nai-inlove ako sa kanya. Ang dali niyang dalhin. Sarap. Pakagaan. Yung init ng makina niya sa 100 Celsius, hindi ko pa siya ganong karamdam. Ito lang mahirap sa mga naka bar end. Pag kasi singit ka, may sasayad. Lalo pag mga kotse yung sisingitan mo. Ay, napapa GP ship ako. Nakakalimutan ko lang. Naka quick shifter nga pala to. Kino-close ko yung gasolina. Nahahatak tuloy ako. Sa traction 5 niya tapos mode C, okay ka na eh. Parang hindi mo nagugusto yung mag mode A. Ito yung kagandahan sa mga gantong bike. Doon kasi sa MT-07 ang kulang doon, wala siyang traction control, wala siyang mode. So as in, para ka lang naka normal bike na walang electronics talaga. Tapos yung suspension nun, hindi pa inverted. Yun yung kulang doon. Pero yung power nun, napakalakas din ng power nun. Oh, sheesh. Putik is real. Etong maganda sa naked, hindi pagod ang likod mo. Ano sa tingin nyo guys?
Sulit ba tong GSX S1000 swap sa Aerox natin? Straight swap? Comment below guys kung sulit na sulit to. Mukhang magpapapansit ako sa mga kapitbahay ko nito ah. Aalis ka ng madaling araw, ganito kakaingay. Layo pa naman ng gate sa amin. Hindi ko to may tutulak sa bigat nito. Alam ko ang bigat nito nasa 200 kilograms mahigit eh. Hindi ako natitigasan sa clutch niya. Siguro dahil nasanay rin ako sa MT-07 na napakatigas ng clutch. Which is mas matigas yun compare dito. Para sa akin ha. Kaya pala may nagkasagyan pa. Sarap ng quick shifter. Sarap. Ito rin yung ano eh, no? Ito yung kagandahan pag mayroong traction control. Hindi ka matatakot sa motor mo kahit napakalakas. Wala akong maramdaman na skidding oh dahil sa traction control niya talaga. Wala akong masabi sa motor na to. Guys, end ko na yung video dito. Maraming salamat sa nanood. Isang bomba muna. See you on my next one. Bye. With every star